Sa unang Timoteo 4:1-2, sinasabi, hayag na sinabi ng Espiritu na sa mga huling araw, marami ang mga kinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo. Nagsasalita sila ng mga kasinungalingan. 2 Timoteo 4:3-4, darating ang panahon na hindi nila tikisin ang magaling na aral. Magsipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga guro ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. At ang tawag sa kanila ay mga aso na matatakaw. Sila kailanman ay walang kabusugan. Ang mga ito'y mga pastor na hindi mga kaunawa. Sila ay nagsilikong lahat sa kanilang mga sariling landas, bawat isa sa kanya-kanyang pakinabang. So ito pala ang mga tinatawag na mga bulang propeta, mga pastor na nagsiliko sa kanilang landas, bawat isa ay magsariling pakinabang. Kaya di surprising na marami sa kanila ay nagiging multimillionaire. Sa Amerika, mayroong mga 15 richest preachers in the world. Number 1 ay si Kenneth Copeland. Ito si Kenneth Copeland ay net worth niya ay $760 million. He runs Kenneth Copeland Ministries. His ministry's 1,500-acre campus is a half-hour drive from Fort Worth, which includes a church, a private airstrip, a hangar for the ministry's 17.5 million jet and other aircraft, and 6 million church-owned lakefront mansion. Itong mga jet niya ay hindi lang iisa. Marami siyang jet. Kaya siya ang number 1 pinakamayaman sa pastor sa Amerika. Sunod si Bishop T.D. Jakes, isang negro. Ang net worth niya ay $150 million. Bishop Jakes lives in a 1,700,000 mansion. Has been called America's best preacher and has been featured on the cover of Time magazine. He is a writer, preacher, and movie producer. Thomas Dexter Jakes, T.D. Jakes, is the bishop, chief pastor of the Potter's House, a non-denominational American megachurch with 30,000 members located in Dallas, Texas. Ang pangatlo, negro din, is si David Oyedepo, taga Nigeria, who has a net worth of $150 million. Having enjoyed a reputation as the richest pastor in Nigeria, David Oyedepo is the founder and presiding bishop of Living Faith Church Worldwide, aka Winners Chapel, and is affiliated international churches known as Winners Chapel International. Dito na siya nanirahan sa Amerika. Ang kanyang dalawang anak ay pareho ring pastor. Pangapat, Pat Robinson launched the Christian Broadcasting Network in Virginia, and the network is now broadcast in 180 countries. He ran for president but was unsuccessful. He runs a number of large companies, including the Christian Coalition, a Christian organization that exists to raise money, monetary, and public support for conservative political candidates. Net worth niya ay $100 million. Panglima, si Benny Hinn. Net worth ay $43 million. Israeli tele-evangelist Benny Hinn is best known for his regular miracle crusades, revival meeting, healing summits that are usually held in large stadiums in the major cities of America, which are later broadcast worldwide in his television program Death is Your Day. Number 6 is Joel Osteen. Net worth ay $40 million. Author, tele-evangelist, pastor of Lakewood Church in Houston, Texas. He took over his father's role as a pastor and tele-evangelist despite having little formal religious training. And since then, Lakewood Church broadcast has grown exponentially and can be seen in 100 different sources and countries.
Number 7, Crypto Dollar, another Negro. Crypto Dollar is brought in his net worth through his ministries. He has assembled a multi-million dollar ministry. Ang kanyang mensahe ay, it is the will of God for you to prosper in every way. So, para sa kanya, walang mahirap kasi ang God ay mag-prosper blessings sa sino man na alagad niya. Crypto Dollar has an addition, the publisher of Change magazine, a quarterly international publication with nearly 100,000 subscribers on the max, a bi-monthly research newsletter for ministers and minister leaders. His books include Understanding God's Purpose for the Anointing, 1992, Claim Your Success Today, 2006, and 8 Steps to Make the Life You Want, 2008. He is well known for his controversial teaching of prosperity theology. He has been criticized for his lavish lifestyle, as he owns 2 Rolls-Royce private jet and $1 million home in Atlanta, $2.5 million residence in Manhattan. In 2007, U.S. Senator Charles Grassley named him an other evangelist in a financial investigation mentioning lavish lifestyles and questioning the use of cash gathered from churchgoers and viewers. So ito si Crypto Dollar, kahit negro siya, ay naging multi-millionaire dahil sa religion niya. Si Billy Graham, ito ay Amerikano, worth $25 million. He is a Southern Baptist who rose to celebrity status as his sermons were broadcast on radio and television stations around the country. In 1950, he founded the Billy Graham Evangelistic Association in Minneapolis, Minnesota. Within few years, the civil rights movement began to sweep the nation. Billy, who had never really thought much about the plight of African Americans, was instantly inspired to help the cause. He began refusing to speak or appear at events that were segregated. Kasi noong unang panahon, Amerika, mayroong segregation. Ang mga black ay hindi pinapayagang makipagsalo o makipagkain sa isang restaurant o kasakay sa isang bus, makaaral sa mga eskwelahan. Iba ang mga black sa white, kaya yun ang segregation. He joined the Montgomery bus boycott in 1955, where he met and befriended Martin Luther King Jr. In 1957, Billy invited Dr. King to join him during a 16-week Christian event held in New York City's Madison Square Garden. And this 16-week event attracted more than 2.3 million visitors from around the country. And thus, Dr. King and the civil rights movement into the mainstream conscience. Billy Graham was also the official spiritual advisor to several presidents of America, including Nixon and Eisenhower. During his lifetime, Billy's sermons have reached an audience across television and radio of more than 2.2 billion people. He died in 2007. Nick Warren, number 9, worth $25 million. Rick Warren founded the Saddleback Church in Lake Forest, California. It is the country's 8th largest church, and Warren is the author of a handful of books, including Purpose-Driven Church and The Purpose-Driven Life. Warren believes in a 5-point plan to bring global harmony to earth he calls Peace Plan. It calls for planting churches, equipping servant leaders, assisting the poor, caring for the sick, and education. Si Joyce Meyer, number 10, net worth $25 million. Pastor Joyce Meyer, isang babae, is an American Bible teacher, writer, and motivational speaker that has a net worth of $8 million. Pastor Joyce Meyer, also called Pauline Joyce Hutchison, was created in St. Louis, Missouri, and was sexually abused as a child. She became a born-again Christian when she was in elementary school and became more and more focused on her faith as her home life worsened. Her Bible study classes became so popular that she eventually branched out into broadcasting them on radio.
In 1985, she formed her own ministry, Life in the Term, and the radio show began to air throughout the Midwest. She began airing a weekly television show on WGN TV and Beat called Enjoying Everyday Life in 1995. She became an immensely popular public speaker and journeys from engagement to engagement in her own private jet. In 2005, she was number 17 on Times Magazine's list of the 25 most influential evangelicals. Number 11, Juanita Bynum. And Negra Gapon. Juanita Bynum is an American actress, singer, author, and tele-evangelist. Her 1997 video and audio tape series No More Shits catapulted her into the spotlight of Christian circles. The reprise of the program was one of the most popular notions of the Woman Thou Art Lost conference in 1999. Attended by 52,000 people, she organized the annual Women's Weapons of Power Conference until 2006. She appears regularly in the Trinity Broadcasting Network, TBN, has released a number of audiobooks and recording of her own sermons. Number 12, Reverend John Haig, net worth $5 million. Pastor John Haig is the founder and senior pastor of the Cornerstone Church. He led Trinity Church in the early mid-70s and then founded his own church, the Church of Castle Hills, in 1975. Since then, he has gone on to head one of the most wide-reaching and successful Christian organizations in the world. The Cornerstone Church now has 20,000 members. He is the CEO of the John Haig Ministries, a Christian multimedia empire, the CEO of Christian Evangelism Television, and National Chairman of Christians United for Israel. Ito si Pastor Haig is a strong supporter for Israelism. Net worth 5 million itong si Pastor Paula White, Christian evangelist, teacher, author, and television personality. He became a Christian in the mid-80s, went on to launch her own church with her husband Randy White called Without Walls International Church. So ang simbahan pa nila ay tinawag International, Without Walls International Church. Itong church na ito was originally known as the South Tampa Christian Church. Struggled during its early years on the Whites lived off the kindness of the congregation and the government. The church eventually grew to 20,000 members, and now Paula White today, the popular show on the Trinity Broadcasting Network, and she has published 10 books. Number 14, Bishop Noel Jones. Itong si Bishop Noel Jones, isa ring Negro, earned a PhD from the International Circle of Faith. He then became pastor of the Bethel Temple of Longview in Texas. In the mid-90s, he became the pastor of the Greater Bethany Community Church in Los Angeles, California. When he first became pastor, the church had only 1,000 members, and in less than 10 years, the size of the church had grown exponentially, and the congregation now had a membership of 70,000 people. An additional building was built to accommodate the number of parishioners. The church choir, the City of Refuge Sanctuary Choir, also released a successful gospel album in 2007, and this album reached number 1 on the gospel charts. Number 15, Louis Farrakhan, isang Negro at Muslim. Louis Farrakhan reached his net worth through his leadership and brief musical career. Born Louis Eugene Walcott on May 11, 1933, Bronx, New York. He made a name for himself as the leader of the Nation of Islam movement, NOI, Nation of Islam movement. Louis Farrakhan joined the organization in 1955 and was instrumental in preserving the original teachings of the long-time NOI leader, Elijah Muhammad. Being the man, Elijah Muhammad's son, Warid Din Muhammad, who started the Orthodox Islamic group American Society of Muslims. Farrakhan restored the name Nation of Islam for the organization in 1981 and went on to regain most of the Nation of Islam's national properties like the
national headquarters Mosque Mariam, as well as over 130 NY mosques throughout America and in the world. In this process, his controversial political view and outspoken rhetorical style have been either praised or widely criticized. Both black religious and social leader as he was, Farrakhan earned the tag anti-Semite by Southern Poverty Law Center in October 1985. He led the Million-Man March in Washington, D.C., where he called on black people to renew their vows to their families and communities. So ito ang mga 15 richest pastors in America. Pero kung ating pag-aralan mabuti, wala sa mga apostol ni Kristo, yung disciple niya, ang nagiging multimillionaires. Lahat sila ay nabuhay na mahirap. At pati na nga ang Panginoong Hesus na anak nga ng Diyos, mula sa pagkabata, hindi siya naging mayaman. He led a simple life hanggang sa napako na siya sa cross at umakyat na sa langit at umupo sa kanang kamay ng Diyos. Ang kanilang buhay ay pawang paghihirap. Kaya ano ang masabi natin sa mga multimillionaire pastors ng Amerika? Kasi sa atin, mayroon din mga multimillionaire pastor sa Pilipinas. Sa sunod ay banggitin ko kung sino-sino sila. Pero nakita na sa YouTube kung sino-sino ang mga multimillionaire na mga pastor sa Pilipinas. Ito pang si Kibuloy, number 10 lang. So mayroon pang mayaman kay Kibuloy. Ay, patuloy natin. Ulitin ko, ano ang sinabi ng Biblia tungkol sa mga bulang propeta o mga pastor? Sila ay mga aso ng mga matatakaw. Sila ay kailanman walang kabusugan. At ang mga ito na hindi nakauunawa, sila ay nagsilikong lahat sa kanilang sariling landas. Bawat isa sa kanyang pakinabang. So nakinabang sila dahil sa kanilang relihiyon. Ginawa nila, maggawa ng mga libro, ang publish ng mga libro, engagement, kung ano-ano pang naisipan nila. Binta sila ng mga aklat, mga visual aids, no? Mga disc, audio disc, at saka ito'y kumikita. Pero ano ba ang gagawin ng tunay na pastor? Isaiah 58, Isaiah City, magbahagi ng iyong tinapay sa gutom. At kung magmagandang loob ka sa gutom, at iyong sisiyanan ng loob ang nagdadalamahating kaluluwa, sisilang iyong liwanag sa kadiliman. Kung palang maging magandang loob ka sa mga gutom, sa mga taong mahihirap, at masisihan mo ang loob ng nagdadalamhating kaluluwa, yung mga mahihirap na tao, nagdadalamhati palagi sila dahil sa kahirapan ng buhay, nagtitiis sila. Pero kung masisihan mo ang loob nila, ang reward ay sisilang yung liwanag sa kadiliman. Kasi may utos ng Diyos. Sinabi niya sa Isaiah 58, sa City, ito ang ayuno na aking pinili. Sa halip na mag-ayuno, mag-fasting ang mga pastor, mga saserdote ng unang araw, sinugo ng Diyos kung anong uring ayuno ang kanyang gusto. Pinili niya. Ano yun? Kalagin nila ang mga tali ng kasamaan, pagkaanin ang mga pasan, at pagiging layain ang napipighati, alisin ang lahat ng mga atang. Itong mga tali ng kasamaan, kailangan magputol yan, magkalagyan. Kaya ang nangyari, mayroong mga reliyon, magawa ng mga krimen. Katulad halimbawa ng ina-expose ngayon sa YouTube, yung nangyari sa mga monks, Buddhist monks ng Thailand,
naimbestiga ng kapulisan nila doon na sila lahat ng mga monks doon sa isang monastery ay gumagamit ng droga at nagbebenta ng droga. Kaya ang kanilang naimbestiga, nakuha nila yung mga pera, mga maraming gold. Kasi yumaman pa lang masyado yung mga monastery na yun sa Thailand dahil ang mga tao na naniniwala sa Buddhism, malaki pa lang ibinigay sa kanila. Pagaanin ang mga pasan, yung mga church doctrines, yung mga kahit ano-ano na lang mga naisipan ng mga leaders na ipatupad sa kanilang membro. Nagiging pasan na yan, babigat na pasan. Kaya ang sabi ng Diyos, pagaanin mo ang mga pasan. Pagiging layain ang napipighati. Sino ba yung mga napipighati? Yung mga membro ng mga simbahan na pobreng masyado, napipighati sila. Hindi sila makatupad sa mga kautusan ng Diyos dahil mayroong mga tuntunin. Napakaraming tuntunin ng simbahan. Napighati sila. Kaya magiging malaya sila. Pagiging layain yung mga napipighati. Alisin ang lahat ng atang. Kaya yung mga obstacles, mga atang sa pagtupad ng kautusan ng Diyos, dapat alisin yon. Ano ba ang pinakautos ng Diyos na dapat matupad sa lahat? Isaiah 58:6, magbahagi ng iyong tinapay sa gutom, dalhin mo sa iyong bahay ang luka na walang tuluyan, iyong bihisan pagka nakakita ka ng hubad, huwag magkubli sa iyong mga kapwa-tao. At kung magbagadang loob ka sa gutom at iyong sisiyahan ng loob ang mga nadagdalam hating kaluluwa, sisilang iyong liwanag sa kadiliman. Iyon ang pangako ng Diyos. Kung tupad mo ang utos niya na magbahagi ng tinapay sa gutom, madala yung mga duka na walang tuluyan, mabigyan mo ng mga matuluyan kahit parang makeshift lang o barong-barong lang. Kasi marami ng mga simbahan na naging multimillionaires niya. Bakit hindi nila mapagawa ng tirahan yung mga kapwa nilang membro na napakahirap? Nakatuloy lang sa mga lansangan. Bihisan mo yung mga hubad, huwag magkubli sa kapwa-tao. Ang mga leader ng reliyon, dahil mayaman na sila, takot na sila, pupunta doon sa mga kapatid, mga membro. Palagi lang nakasakay sa magagarang mga kotse at mayroong mga bodyguard armado. Kung bisita sila sa mga lokal nila, heavily guarded sila, hindi basta malapitan. Kaya sinasabi, huwag magkubli sa kapwa-tao. Ang iba, nakatira na lang sa mga mansyon, nakatira sa monastery, nakatira sa templo. Ang mga lower ranks nila, mga ultimo, yung manggagawa at saka yung mga monks, yun ang utusan nila. Sa Thailand, yung mga monks ay araw-araw panon, parang squad na pumunta sa mga kabayanan. Nakatiil lang, nakayapak tiil lang, walang tsinelas at naghingi ng mga pagkain, mga pagkain ang ibinigay ng mga membro. Yung pala, mayaman pala yung monastery. Mayroong mga itinagong mga gold, mga pera sa bangko. Pero pag makita mo, parang naghihirap sila dahil naghihingi ng mga pagkain sa kabayanan. Nakatiniil pa lang, katiniil. So ito ang mga sinasabi na mga bulaang propeta. Dapat tayong mag-iingat. Bakit? Ang sabi ni Apostol Pablo na ang ministro ng Diyos ay nararapat na hindi maging milyonaryo. Ano ang sinabi niya sa unang Timoteo 6:8? Ngunit kung tayo ay may pagkain at pananamit, masisiyahan na tayo doon. Datapwat ang mga nagsipag nasang yumaman ay nangahulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal na kasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa labi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagdanasa ng iba nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. Datapat ikaw, tao ng Diyos. Sino ba yung mga tao ng Diyos? Yung nag-claim na sila ay mga pastor, mga pari, mga ministers. Yun ang title nila, mga tao ng Diyos daw sila.
Anong sabi ng Diyos? Tumakas ka sa mga bagay nito. Sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Pinatutunayan ni Apostol Pablo at ng ibang mga apostol, mga tunay na apostol na mahirap lamang sila. At bilang mga ministro, nagtiis sila ng maraming kalumpayan. Anong sinabi niya sa unang Korintos 5:1-13? Hanggang sa oras na ito'y nagugutom kami at nangahuhaw sa mga hubat at mga tinampal at mga walang tiyak na tahanan. At kami nagpapagal, nagsigawa ng aming sariling mga kamay. Bagaman inusupala, kami nangagpapala. Bakit? Dahil si Apostol Pablo ay tent maker, hindi siya umasa sa mga membro na makakain siya, makatulog. Sariling kamay, gumagawa sila para masurvive nila, mabuhay sila. Hindi sila nag-rely sa mga titings. Tulad ngayon na maraming mga pastor naging mayaman dahil sa titings at kung ano pang mga pamamaraan nila. Karamihan dyan ay gumagawa ng mga libro, mga tinatawag ng mga motivational books, katulad ni Austin's Book of Human Potential, Self-Esteem, Self-Help Guide, ang title, Your Best Life Now, 7 Steps to Living at Your Full Potential. Ito ay naging number 1 according to New York Times. Maraming mga big pastors Amerikan katulad ni Joel Osteen na naging multimillionaires. Pero kung ating isipin, i-analyze natin, ikumpara natin sa mga tunay na mga disipulo, pinangungunahan ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus nagtiis ng hirap, walang sariling tahanan, higit sa lahat, hindi nag-ambisyong yumaman. Samantala ang mga pastor ngayon, ang hangad nila kumita ng limpak-limpak na salapi. Bakit? Sapagkat sila ay tinatawag sa Biblia mga asong matatakaw na walang kabusugan. Kahit mayaman na, patuloy pa rin silang naglilikom ng salapi mula sa kanilang mga membro, titings ng kanilang mga membro. Ang ginagawa nila, palagi nilang kumukuha ng 10% at iba pang mga special offerings. Pero tingnan mo, wala silang mga charity fund para sa mga membro nila. Nangailangan ng tulong tulad ng halimbawa ng mga membrong may mabigat na mga sakit, karamdaman, o kaya yung namatayan. Kaya ito ang napaka masamang pangitain. Ang mga leader ay naging multimillionaires. Tingnan mo sa YouTube, yung mga simbahan sa Amerika, mayroong pastor dyan na negro na ang mga membro na pinakain ng damo. Black preacher. Ang kanyang membro halos mga negro din ay para mga hayop kumakain ng damo. Ma-shock ka na bakit ganoon ang ginawa nila. Mayroon ding isang preacher ng Pete Hailing, pastor Amerikano na pinangungunahan ni Kenneth Copeland at saka yung isa master o chairman ng mga charismatic movement sa buong mundo, Kenneth Hagin. Pag na sila doon sa simbahan nila, ang ginagamit ng power sa yung tinatawag nilang pouring with spirits. Maraming mga membro ang hinihimatay. Ang iba dyan ay tumatakbo, lumundag-lundag. Ang iba tumatawa-tawa, para bang naluluko. Hindi mo maintindihan kung anong klaseng worship yun. Basta ipakita lang nila na isang kumpas ng kamay, marami ng nangingisay. Daghan ang nangahulog, nangatumba sa ilang gitindugan. Yan ang kirikirig. Wala man sa Biblia. Inanabalaya ang pagsimba. Wala mabasa sa Biblia. So, inana ang hitabo sa mga bulaang propeta. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Bye-bye.